Shoutout sa mga bagong naligaw dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa pagbisita ninyo dito. At kung meron kayong mga katanungan, comment lang kayo dyan sa ating comment section. Kung gusto nyo naman na mag-avail ng mga template, pwede nyo akong i-message sa ating Facebook page. Anyway, eto yung magiging content natin. 1 month ago, nag-comment sa atin si Ryan John Martinez. Sabi niya dito, mas mura daw ang Xerox or photocopy kasi nga hindi na need gumamit ng computer or laptop kaya siya mas mura. Anyway, tama naman talaga si Ryan John kung ikukumpara mo siya sa pagpiprint or kung mag-start kayo ng printing business, talagang hindi na ninyo kailangan pa ng computer para makapag-offer kayo ng Xerox copy or yung photocopy talaga na tinatawag. Kasi printer itself lang yung pinakakailangan ninyo at syempre yung pinaka-data or yung pinaka-ipapa-Xerox lang yung pinakakailangan ninyo, ipapatong nyo lang doon sa pinaka-glass bed scanner, makakapag-offer na kayo nun. Pero syempre eto ay dagdag kaalaman na din, kaya din medyo mas mura yung pwede nating isingil sa photocopy or Xerox kung ikukumpara natin siya sa pagpiprint na kakailanganin ng computer. Kasi mga tropa, yung kanyang maximum resolution kung ikukumpara mo sa printing at kapag sa pag-photocopy or Xerox na tinatawag, di hamak na mas mababa yung quality ng pinaka-pag-photocopy kung ikukumpara mo naman sa printing. Nakikita naman natin dito sa pinaka-website ni Epson 5290, pasensya na kayo, ito yung magiging topic natin. Sa mga nakakaalam naman na ng details na to, pwede na kayong mag-skip sa video na to. Anyway, ito nga yung printer natin, Epson 5290. Makikita natin dito sa maximum resolution, meron siyang 600 by 600 dpi. Ayan yung maximum resolution na pwedeng ibigay ng printer natin na Epson 5290. At kung titignan ninyo sa printing method or dito sa printing na pinaka-specs niya, yung kanyang maximum quality 5760 by 1440 dpi. Ano ba yung point ko? The more na mas mataas yung value ng pinaka-maximum resolution ng mga printer ninyo, the more na mas maraming ink na makukonsume yung inyong mga printer. Hindi ko man alam yung napaka-eksaktong sukat na kung ilan yung mababawas dun sa pinaka-ink ninyo, pero sure na sure ako na mas konti yung magagamit na ink kung ikukumpara ninyo yung printing kesa sa pag-photocopy at Xerox. Kaya naman pwede din talaga kayong mag-offer na mas mababa siya ng di hamak kasi mas makakatipid din kayo bukod sa hindi na ninyo kakailanganin pa ng computer. Ako mga tropa, to tell you honestly, ang pinakasingilan ko na dito ng ating photocopy 4 pesos na yung ating short. Kung gusto nyo naman ninyo na malaman yung kabuuan ng pricing ko, panoorin nyo na lang yung ina-upload ko dito na updated pricing for printing business. I-share ko dito kung magkakano yung mga sinisingil ko sa mga customer ko dito, and syempre magkakaiba tayo ng presyuhan kasi nga magkakaiba tayo ng location, magkakaiba tayo ng, alam nyo yun, ng mga pinagbibili ng mga materials, diba? Ako gumagamit ako ng original na dye ink. Original talaga ang ginagamit ko para sa aking document printing. Anyway, sa pagprint naman 5 piso nga yung singil ko. So, mas mura ng piso kung magpapa-Xerox. And hindi naman talaga natin maiiwasan na merong magpapaprint tapos sasabihin nila, kuya, Xerox mo na ng 5. Hindi natin talaga maiiwasan yan. Bakit? Syempre mga tropa, dumaan din tayo sa mga punto na yan na ginawa rin natin yung mga strategy na yan. Paano or bakit natin ginawa rin dati? Syempre para makasurvive at syempre para makatipid. Mga tropa, isipin nyo na lang din na nanggaling ka din doon sa punto na yon. Kaya kung medyo naiinis ka, kung may mga nagpapaprint sa inyo na isang kopya lang yung print tapos pino-photocopy, mga tropa, dati ka rin nandun sa lugar niya. Kaya naman sana maunawaan nyo din yung mga customer ninyo, hindi yung laging take na lang din kayong take. Ako, for conveniency, halimbawa may mga nagpapaprint sa akin ng isa, sabihin natin mga resume, sasabihin nila, kuya, paprint tapos pa-Xerox na lang din ng 10. Ako, literal, piniprint ko na lang din mismo. Pero yung singil ko, mas mura ng piso, 'di ba? Kasi nga 5 piso yung pinaka-print ko, yung Xerox ko 4 pesos. For the sake na lang din ng convenience ko, para hindi na ako Xerox pa ng Xerox, piniprint ko na lang din. Bigay ko na lang din yung sa customer ko kasi dati rin akong ganun.
'Di ba? Sana nauunawaan nyo, huwag kayong maiinis kasi meron akong nakikitang mga Facebook page na alam nyo yun, na parang big deal sa kanila, parang napaka big deal sa kanila nung bagay na yun. Bakit hindi rin ba kayo naging ganyan dati? Hindi rin ba kayo, alam nyo yun, hindi rin ba kayo nagtitipid? Hindi rin kayo, alam nyo, sobrang diskarte, 'di ba? Pero mga tropa, kung alam nyo, gusto nyo talagang kumita ng kumita, parehasin nyo na lang yung Xerox nyo, parehasin nyo na lang yung presyo ng print niyo, 'di ba? Kasi nabasa ko dun sa isang Facebook page, kilala yung Facebook page na yun parang nakita ko kasi yung post na yun. Basta parang meron siyang tarpaulin printing business. Nakita ko parehas daw yung photocopy at singil niya ng Xerox. Nasa sa inyo yan kung ganyan yung mga diskarte ninyo. Ako, meron kasi akong pinangangalagaan na prinsipyo ko kasi yun na lang din yung meron ako 'di ba? Napaka-importante rin ng meron kayong prinsipyong pinangahawakan. Hindi yung panay kita-kita lang kayo ng alam niyo yun, 'di ba? Yung gusto niyo lang pumaldo-paldo. Yun lang yung gusto kong sabihin, no? Nasa sa inyo pa rin talaga kung magkakaano ninyo ipepresyo yung mga bagay-bagay dyan. Pero at least gusto ko lang din na i-share sa inyo na magkaiba ng usage or dami ng ink yung nawawala sa mga printer ninyo. Yun lang talaga yung pinaka-point ko. And syempre, para mapaliwanag ko sa inyo ng maayos, gusto ko laging may proof. Lagi tayong may proof dito sa YouTube channel natin. Humingi ako ng tulong dito kay ChatGPT. Makikita natin dito yung printing na 5,760 by 1440 dpi. Ito yung nagagamit na ink. And syempre, ito ay estimated lang din sa tulong ng ChatGPT. Kasi magkakaiba naman syempre usually yung mga output or yung mga data na possible natin na i-print. Pero ito na yung pinaka-estimation, di ba? So, kapag printing, ito nga, nakaka-consume siya ng 2.406 ml. Parang ito ay kinweri ko siya ng printing lang ng black. And ito naman yung printing ng colored. Ayan, ito yung usually na nakukonsume. And syempre, ito naman kapag ka photocopy na black, ayan, 0.104 ml. Ito yung nababawas kada nagpo-photocopy kayo ng inyong mga, syempre kung ano man yung ipo-photocopy ninyo. Ayan, and ito yung nasa baba, parang kung hindi ako nagkakamali, ito naman yung kinweri ko naman ng colored na photocopy. 'Di ba? So, estimation lang to mga tropa. Ito ay, alam nyo yun, nakadepende pa rin naman kasi talaga yan sa kulay na possible na i-photocopy ninyo and i-print ninyo. Pero subukan nyo na lang din mag-search dito kay ChatGPT, tanungin nyo siya and do your own research. Ito ay yung channel naman natin, guide lang. Lagi ko naman sinasabi sa inyo na etong mga sinasabi ko, magbigay pa rin kayo ng doubt and do your own research pa rin, di ba? At least gusto ko na meron na kayong parang kahit papano na basihan. Kumbaga, malaman nyo yung isang bagay, meron na kayong pag-i-startan na pagre-researchan, di ba? Hindi yung nagsisimula talaga kayo sa wala. Kaya ayun lang talaga yung pinaka-point ko kung bakit magkaiba yung singilan ko dito ng Xerox at pag-print. So, nakadepende rin yan kung pigment ink yung gagamitin ninyo and nasa diskarte nyo na talaga yan. So, siguro dito na natin tapusin yung content natin. Quick recap lang to kasi parang medyo nawindang lang din and medyo na bad trip lang din kasi ako dun sa post na nakita ko na yun. Although, depende pa rin talaga sa inyo yung singilan. Ang sa akin lang talaga, gusto ko lang din makatulong sa mga nagpapaprint din sa akin. Kaya gusto ko lang din i-share sa inyo tong nararamdaman kong shit na to. Kasi dati rin akong ganun Dati rin akong nagpapaserox ng ganun and dati akong isa lang yung pinapaprint ko. So, quick price check lang tayo ng printer na ginagamit natin, Epson 5290. 13,784 and syempre maaagamit ka naman ng voucher kung sa mga online store ka bibili. To tell you honestly, 11,000 ko lang siya nabili during sale or yung flash sale na tinatawag natsambahan ko siya nun. And may mga tropa tayo or subscribers tayo dyan na 9,000 lang nila nabili. Sobrang swerte nila mga tropa kasi naagamit sila ng mga coins na mga discount. 9,000 nila nabili. Sobrang swerte and okay na okay daw yung printer na yun. Sa akin so far okay na okay. Although, medyo hindi naman talaga sobrang perfect yung tinatawag na ADF, etong printer na to, okay na rin. Talagang napapakinabangan ko dito sa aking
sa bahay namin, sa printing business ko rin dito na kahit papano, 'di ba? So, ayun na lang. Message na lang kayo sa mga gusto mag-avail ng ating printing template or yung one-time payment. At lagi kong sinasabi, research is the key. Wag na wag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampo.